Okay, hello guys. Ito na yung testing natin ng AES NeoLED 60 watts. Sa nagsasabing 120 watts ito, hindi po. Ito po ay 60 watts lang. 60 watts po yung totoong wattage na naka-advertise dito, hindi po 120 watts. Ito po yung itsura niya pag nasa gilid po ng motor. Yan po yung view or yan po yung nasasakop ng ilaw niya. Ito naman po yung kanyang white light. Malawak po ang white light nito. Saka yung high beam po nito ay mataas din po. Pero pagdating sa kanyang yellow light, pag nag-high po kayo, hindi na po siya masyadong halata. Konti na lang yung nadadagdag na ilaw, hindi kagaya ng white light. Ito naman yung aking road test review. Ito yung kanyang white light. Kung mapapansin niyo, napakalapad nito. Sakop niya na yung 2 lanes ng kalye o nung kalsada. Abot siya hanggang doon sa kabilang linya. Sa lapad at sa lawak ng ilaw na to. Hindi nga lang siya ganun kalayo or malayo yung nararating sa bandang unahan. Pero sa gilid or sa lapad ng ilaw, panalong-panalo ka dito. Mas nagugustuhan ko yung yellow light nito kasi napakaganda. Bukod kasi sa pagiging malapad nito, ay napakaliwanag po. Mas naliliwanagan ako dun sa yellow light kesa dito sa white light. Pero may advantage pa rin naman tong white light. Lalo na pag nag-high beam ka kasi ang layo nung nararating ng high beam. Isa pang advantage ng ilaw nito is pantay. What I mean is parehas lang yung taas ng white at ng yellow. Hindi siya nakakasilaw. Ang nakakasilaw lang na part is yung mag-high beam ka. Pero pag ginamit mo yung white and then nag-change ka sa yellow, iisa lang yung height ng ilaw nito. Kaya anytime, pwede mo silang pagpalit-palitin. Ito yung kanyang yellow light uli. Para sa akin lang or opinion ko lang naman, mas maganda yung yellow light nito. Mas nagagandahan talaga ako dito. Dahil mas maliwanag siyang gamitin sa kalye compared dun sa white light. Pure white kasi yung white light nito. Isa pa palang maganda sa MDL or auxiliary light na ito is yung kanyang presyo. Ang presyo nito is naghahalaga lang po ng 1,600 pesos. Napakamura niya na. Tapos ganito pa kalapad yung ilaw na makukuha mo. Kaya para sa akin, hindi ka natalo sa presyo nitong auxiliary light na ito. Bukod pa dun, magiging kakaiba ka dahil iba ito sa mga nakasanayan nating mini driving light or auxiliary light. Test naman natin kung aabot ng 60 watts yung wattage itong ilaw na to. Pero bago yon, pakita ko muna ulit kung ano ang itsura ng NeoLED ng AES. May hawak po ako ditong mini driving light para makita nyo yung pagkakaiba ng dalawa. Ganyan lang po kaliit yung mini driving light sa tabi ng AES. Literal na manliliit lahat ng mini driving light pag ito ang katabi. Convex lens po ang gamit ng AES, kaya may focus po yung ilaw nito. At 1.6 ang diameter ng lens nito. Tinabihan ko ito ng mini driving light para makita natin ang pinagkaiba nito. Ito yung sample ng ilaw niya, yung white light, pag nakatutok sa wall. Then, ito naman yung yellow light. White and yellow lang yung ilaw nito. Tapos, meron lang high. Dalawang ilaw yung gumagana dyan. Yan yung running voltage, yung amperes, saka yung wattage. Mapapansin ninyo, hindi ito umaabot ng 60 watts. Aabot lang ito ng 60 watts pag nag-high na or nag-high beam yung ilaw. Tignan nyo yung power supply. Every time na mag-high beam ako, umaabot ito ng 60 watts.
62. 62 pataas or pababa. Yon yung kayang abutin ng ilaw na to. Pag nag-high lang, doon lang siya talaga tumataas yung wattage. Kasi mas kailangan niya ng additional power pag mag-high beam na ito. Ito naman ang itsura. Pag ang AES ay may katabing mini driving light. Ibang-iba or anlaki ng diferensya. Nanliliit ang mini driving light pag itong AES na ang binuksan. Pero sa tingkad ng liwanag, mas maliwanag ang mini driving light. Pero kung i-compare mo naman sa laki at sa lawak na nasasakop nito, doon naman mananalo itong AES. Kahit pag iba-ibahin natin ng ilaw, yung mini driving light, hindi niya kayang tapatan yung nasasakop na area ng AES. Considering na rin kasi na mas malaki yung lens ng AES. Single bulb lang po ng mini driving light yung ginamit ko na pantapat dyan sa AES. Kaya kung dalawa ito, mas lalapad at mas lalawak din ito. Okay, lux meter testing naman tayo. Dalawang bulb po yung pinapagana natin dito. Ayan, makikita nyo naman na mag-o-overlap sila doon sa sensor ng ating lux meter. Ito'y umaabot lamang ng 12,000 lumens or lux. Yan po ay sa loob ng 1 metrong layo sa ilaw. Kahit mag-high beam pa tayo, ganun pa rin po yung reading ng ating lux meter sensor. Same intensity po ng liwanag na lumalabas sa ilaw, yung white at yung yellow. Magkaiba lang po ang paningin natin. Dahil po dito sa ating lux meter sensor, 12,000 din po ang nilalabas na liwanag ng yellow light. Maraming salamat po sa panonood ng aking video comparison at video testing. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, share at subscribe. Huwag niyo na rin pong kalimutan na click yung bell icon para sa aking mga future uploads. Maraming salamat po at ride safe po sa inyong lahat.